Again, salamat sa Panginoon for guiding all of us. Alam niyo po, maraming nagaganap sa buong linggo. So, salamat sa mga pag-iingat ng Diyos. Diba? So, naway, binibigyan tayo ng Diyos ng puso at pag nanais na tumamba sa Kanya at matuto ng Kanyang mga salita. At oo nga, na-realize ko, no, it's July 5. So, first Sunday of July. Napakabilis po ng panahon. Tapos na po yung kalahati ng taon. We're now going into the second half. At parang kailan lang, nagsimula lang tayo ng 2026. Diba? Pero, again, salamat dahil ginagabayan tayo ng Panginoon. At ang panalangin po natin sana, yung ating serya ng pag-aaral patungkol sa pananalangin or prayer, ay maging pagpapala sa atin. Kung paano nagiging pagpapala ito sa akin. Lalo na, since binalik tayo ng Panginoon dun sa tinatawag na Ama namin o the Lord's Prayer, sometimes called as the model prayer, masarap matutuan pala sa ibinigay na halimbawa ng Panginoon sa atin, paano talaga manalangin. Kasi habang tumatagal tayo bilang Kristiyano, may paraan na tayo para manalangin. Pero pinapaalala ng Diyos, malawak ang pananalangin. At sana, yung mga lessons na yon magbubunsod sa atin para lalong tumingin sa Diyos at maging bahagi ito ng buhay natin. Natural na manalangin sa Diyos. So, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay muli, ipagkatiwala natin sa Diyos ang panahong ito. Let us pray. Almighty Father, maraming salamat sa kabutihan niyo sa amin sapagkat totoo, Panginoon, bawat araw, bawat minuto ay nagmumula sa inyo at ipinagpapasalamat namin. Binibigyan niyo kami ng buhay at kalakasan ng kakayahan, Panginoon, para bumangon at pumunta sa iyong bahay panambahan. Salamat sa pagpapala rin po na kami po ay makakapag-aral muli ng mga katotohanan ito. And it is our prayer, O Lord God, na kayo po ang magturo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kasama na po ang iba naming mga kapatiran sa iba't ibang Sunday school classes. And how we pray, O Lord, na ingatan niyo pa rin po ang mga kapatiran namin parating pa lamang. Blessed be your name. Nabili po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yung tinatalakay po natin ay matatagpuan sa Luke chapter 11. At ang tanong na sinagot natin sa mga nakaraan ay paano nga ba tayo dapat manalangin ayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo? So unang-una, nakita natin, kailangan meron muna tayong relasyon sa Diyos bilang siyang ating Ama at tayo ay kanyang anak. At yun po ay doon sa term na Our Father in Heaven, Ama namin sa langit. Mahirap tumawag sa Diyos kung hindi mo siya kilala. Pangalawa, sambahin natin ang Diyos at ang kanyang pangalan dahil ang pangalan ng Diyos ay nagpapakilala sino siya. Hallowed be your name. Sambahin nawa ang pangalan mo. Masarap makilala ang Diyos ayon sa bawat pangalang ipinahayag niya. Pangatlo, kailangan ipanalangin muna natin yung layunin ng Diyos. Pray for God's agenda first. Bakit sabi doon? Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Dumating nawa ang iyong kaharian at maganap nawa ang iyong kalooban dito sa lupa kung paano sa langit. Alam naman natin sa langit perfectly nasusunod ang Diyos. Pero dito matigas ang ulo ng mga tao . Pero yun din ang panalangin natin magsimula sa atin at mas marami pa ang maging tagasunod ng Panginoon. Pang-apat, kailangan tayong umasa sa Diyos para sa lahat ng bagay. Depend on Him for everything. Give us this day our daily bread. Ibigay niyo sa amin ang araw-araw naming pagkain. Hindi lang tinapay, yung lahat ng pangangailangan natin sapagkat masarap yung pag umaasa tayo sa Diyos palagi. Sabi ko nga sa inyo, binabago ulit ng Diyos yung aking pagtanaw. Alam ko na to, pero binalik niya sa akin yung pagtanaw sa pangangailangan. Kasi di ba tayo, pag meron tayong pangangailangan, tapos, saan naman gagaling, Lord, yung susunod na pambayad sa bill? May bayarin ng malapit . Di, napakagandang pagkakataong manalangin, Lord, kayo po magkaloob sa pangangailangan namin. Of course, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Of course, nagtatrabaho tayo. Of course, nagsisikap tayo. Paraan ng Diyos yun para supply yung ating pangangailangan. Pero, hindi ka mag-aalala. Di ba kasi karamihan ng mga tao, ang unang isipin, utang agad. Kaya nababaw ang maraming tao sa utang . Dami pa ng mga lending apps ngayon, ang dali-dali umutang, pero pag sisingiling ka na, lagot ka na.
Kakalat sa napakaraming tao, bawal daw yun eh. So marami nahulog sa ganyan. Sa Diyos muna natin iasa lahat ng kailangan natin. At napakasarap makita natin paano nagpo-provide ang Diyos. At yung ikalima, nakita natin, kailangan nating maranasang mapatawad ng Diyos at magpatawad sa iba. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga utang kung paano kami naman ay nagpapatawad sa mga nagkakautang sa amin. Tingnan niyo ang tawag sa kasalanan, utang. Kasi utang natin ito sa Diyos bago sa ibang tao. At ang utang binabayaran. Kaya nga kailangan makilala mo ang tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Bakit? Kung ikaw ang magbabayad sa kasalanan mo, hindi mo kayang bayaran yan. Napakarami ng utang natin sa Diyos eh. Pero ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad ng ating utang, pakasalanan. At sa ganung paraan, natututuan nating magpatawad sa iba. Kasi pinatawad tayo eh. Mahirap magpatawad kung hindi mo naranasang mapatawad. And so, pag tinuloy natin ang ating pag-aaral, as we go to Luke chapter 11, ang second part ng verse number 5, ito ang sinasabi, at kadugtong ito yung naunang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito po ay nakasulat din sa Matthew chapter 6, verse number 13. Sa Filipino kasi ang sabi, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. So parang ang dating, parang kang nakikiusap, Panginoon, huwag niyo po kaming tuksohin. Pero tandaan niyo po, sa unang tingin lang yun, hindi ganun ang ibig sabihin. Dahil unang-una, maliwanag, hindi tayo tutuksohin ng Diyos sa magkasala. Si Satanas ang tinatawag na manunukso. Ang Diyos hindi siya tumutukso sa tao para magkasala. Kaya ang mas mainam na salita dun sa temptation o tukso, pwede nating sabing pagsubok. Another English word is test. Okay, so huwag nyo kagad i-conclude kung nakalagay, lead us not into temptation, tutuksoin ka magkasala. No. It is a test. Pagsubok. Ibig sabihin, maraming klaseng pagsubok na darating sa buhay natin. Sabi ko nga, imposible na subukin tayo ng Diyos o tuksoin tayo ng Diyos na magkasala. Kaya hindi mo kailangan magmakaawa, Panginoon, maawa kayo sa akin, huwag niyo po ang tuksoin na magkasala. Hindi ang Diyos ang tumutukso sa tao na magkasala. Ang diablo yun. In fact, di ba maliwanag yan? James 1:13. If you have your Bibles, tingnan natin, ano? James 1:13. Ito ay parang pagtutuwid na rin sa kaisipan, sino ba ang Diyos sa atin? James 1:13, huwag sabihin ng sino man, pag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Kita nyo? Huwag daw natin sasabihin man lang na ang Diyos ang tumutukso sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Hindi mo kayang baguhin ang isip ng Diyos para siya ay magkasala. Hindi mo kayang tuksahin. At lalo namang hindi niya gagawin na siya ang maging dahilan para ang tao bumagsak sa kasalanan. Ayaw nga niya sa kasalanan eh. So maliwanag, ang karakter ng Diyos ay katwiran. At sabi sa verse number 14 of James 1:14, kaya daw nahuhulog ang tao sa kasalanan o sa tukso dahil sa kanyang masamang pita, lust. Ibig sabihin, meron na tayong gusto at may konting tukso lang dyan, bumibigay agad tayo. Para bang ganito yan eh. Kung meron kang box ng pulbura, alam niyo yung pulbura, yung ginagamit sa paputok. Tapos naglagay ka ng linya, yung dire-diretso, na pulbura. Palagay mo ba, magsisindi ka ng sigarilyo o magsisindi ka ng lighter at hindi mo aasahang sasabog? Di ba ganoon? Minsan may kaso na yung mga, ang Bulacan, uso sa mga gumagawa ng mga paputok. Eh bigla ba naman dumanigarilyo sa tapat? Sabog. Parang ganun daw. Ang tao, madaling mahulog sa tukso kasi nasa kanya na yung pagnanasa. Gustong-gusto naman niya talaga yan. Kunyari lang pakipot yan eh. Pero konting tukso lang bibigay. Tayo ang mahina. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng tukso. Maliwanag ba yon? Kailangan maliwanag. Ang karakter ng Diyos ang pinag-uusapan dito. So, in fact, sa kabutihan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaang mahulog sa mga pagsubok na higit sa kakayahan natin. Although may times, kailangan
pakita ng Diyos, hindi mo to kaya, bibigyan ka niyang mabigat-bigat. Pero sisiguraduhin ng Diyos, akma para sa ating lahat. Anong sabi sa 1 Corinthians 10:13? Sigurado ko, familiar to eh. Anong sabi doon? 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Tingnan nyo, lahat daw ng tuksong dumarating, karaniwan yan. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Tingnan nyo po, hindi lang sa hindi tayo dadali ng Diyos sa pinakamabigat na pagsubok na higit sa kakayahan natin. Siya pa magbibigay ng paraan para makaiwas tayo at makalusot doon. Mabuti ang Diyos. Hindi siya yung masama. Kasi parang gano'n na nangyari, di ba? Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, at nang nagtutuos na sila sa Diyos, Adan, nasan ka na? Nagtatago po kami, nahiya kami. Bakit? Anong ginawa mo? Kasi yung babaeng binigay nyo, pinakain ako. Para bang sinisisi niya, kasi binigyan nyo pa ako ng babae. Nakatuwang eh. Ano yun? Ang Diyos na may kasalanan, hindi. Sila ang mahina. Blessing supposed to be si Eve. At sila sa isa't isa. So, wag babalik ta rin ha. Kasi may mga tao, hindi nila kilala ang Diyos ang pinaparatangan. Mali po yun. So, dito nililinaw sa atin, hindi ang Diyos ang nagdadala ng tukso. Siya ang nag-aalis sa atin doon. Kaya yung katagang, wag mo kaming ihatid sa tukso, pwede rin daw sabihin, ito po yung salin sa Filipino Standard Version, at wag mo kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok. I think, na-capture niya yung pinaka-meaning nun. Bakit? Talaga namang dadaan tayo sa pagsubok. At marami tayong pagsubok sa buhay. Di ba? Lalo na nung naging Kristiyano tayo, naging conscious tayo na maraming ang pagsubok sa buhay. Ang tanong, anong ginagawa natin pag may pagsubok? Kinakaya ba natin sa sarili natin o hinihingi natin ang kalakasan ng Diyos? Hinihingi natin ang katagumpayang ibibigay ng Diyos. Ang panalangin ito, makikita nyo pa, may ilang aspeto to, pero dadaanan natin mabilis, pero mamaya, tatalakay pa natin. Ito ay pagtingin, unang-una, sa ating kalagayan, mahina tayo. At kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos at kailangan natin ng tulong ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo, pinag-aaralan ko to. Tapos, syempre, Sunday, preparasyon, magmamadali. 5 kami. Iyan ang ating pagsubok. Sabi ko, Lord, lead us not into temptation. Dahil ang dali-daling ma-irritate. Di ba? Kahit ano, tandaan niyo po yan. Bakit pag Sabado, ang daming ginagawa ng mga tao sa gabi? Hirap na hirap sa umaga. Pagsubok din yan. Okay, ito nyo? So, panalangin natin. Anong implikasyon ng panalangin ito? Lord, lead us not into temptation or testing. Huwag niyo po kaming hayaang mahulog sa maraming mga pagsubok. Unang implikasyon, kailangan kilalanin natin ang ating kahinaan bilang mga tao. Kasi ang Diyos ang malakas, higit kanino pa man, tayo bilang mga tao, mahina tayo. Hindi tayo sapat sa ating sarili. Kaya tayo nahuhulog sa tukso at nagkakasala. At kahit sa mga pagsubok, hindi natin nakakayanan. Ibig sabihin, kung may dumating sa ating mga pagsubok, lalo na kung tukso nga yan, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Nalusutan ko na yun nung nakaraan sigurado naman ngayon Sinong nagsabi? Pwedeng nun, pinatnubayan ka ng Diyos, hindi mo na lamang siya gumabay sa'yo. Palagay mo, ikaw pa rin ang kakaya niyan ngayon? Hindi. Mahina tayo mga kaibigan, mga kapatid. At doon pinapakita, kailangan natin ang Diyos palagi. We are weak, but He is strong. Pangalawa, dito papasok yung pagtitiwala naman sa Diyos para sa kanyang patnubay. Kasi nananalangin ka, Lord, lead us not into temptation or testing. Huwag niyo po kaming pabayaan sa anumang pagsubok. Kumikilala kami sa inyo, Panginoon. Yun. Yung pagtanggal ng tiwala sa sarili, pero pagtitiwala naman sa Diyos. Napakahalaga po nito.
Kaya hindi tayo po pwede na lumalayo sa Diyos kahit puso lang natin yan. Nagiging malamig tayo, parang wala ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Hindi po pwede yun eh. Kailangan palalimin tayo ng Diyos pag iniitin ng ating puso. At ito, dadating tayo sa mga panahon, susubukin tayo, mag-compromise. Makokompromiso tayo. Mamimili ka, paninindigan mo ba yung pananampalataya mo at yung alam mong tama sa Biblia o bibigay ka? Okay lang naman yan. Marami ginagawa naman yan. Ba't hindi ka na rin sumabay? Yan ang panahon natin eh. Sabay ka na lang sa agos. At pag ikaw ang namili na maging matuwid sa harapan ng Diyos, ang tingin sa'yo, yabang mo naman. Yan nga yung kausap ko kahapon na nagpapa-vulcanize ako. Sabi niya, ginagawa ko naman yung tama. Ayokong sumabay sa kanila. Pero yung iba, gustong-gusto ko ako maging konsehal. Pero yung iba, nagagalit sa akin. Bakit? Kasi kasama sila dun sa mga pag may nakuha, hindi binabalik. Siya daw, natatakot siya sa magiging consequence. Kaya pag may nakakuha siya, kukontakin niya as much as possible yung may-ari. So sinasabi ko, hindi lahat matutuwa. Parang ang dating, yabang mo naman. Kahit ginagawa mo na ang tama. So maraming pagkakataon, may mga sitwasyon, testing sa pananampalataya natin. Susundin ba natin yung alam nating tama kahit tayo na lang ang nag-iisa? Maninindigan ba tayo para sa Diyos o kagaya ng karamihan, sasabay na lang tayo sa agos? Yun, kinikilala natin yung kahinaan natin, pero lalo namang higit sa lahat, kinikilala natin ang kalakasan ng Diyos at kailangan natin ang kanyang patnubay. Dito papasok yung pangatlong leksyon dito. Kailangan ng masusing pagkilala at pag-iingat. Ang panalangin ito, hinihikayat tayo na maging mapagbantay at gumawa ng matatalinong pagpapasya araw-araw para iwasan ng tukso at yung mga pagkakataon na pwede tayong mahulog sa kasalanan. Tandaan niyo yung paalala sa 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant. Bakit daw tayo dapat maging handa lagi at maging mapagbantay? Sapagkat sino daw yung kalaban natin? Our enemy, the devil, is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Parang leon ang kaaway, at nakatingin siya, handang sumakmal kung sino ang mahina-hina dyan. Tandaan nyo, hindi naman tayo na-atake sa kalakasan natin eh. Although paminsan-minsan, susubukin ka pa rin. Pero kadalasan, ina-atake tayo sa kahinaan natin. Sang yung bandang bahagi ng buhay natin na hirap tayo. Sigurado, doon agad ang atake sa atin. Tayo ba yung taong para lang maingatan ang ating reputasyon o wag mapahiya, magsisinungaling? Diba dumating din sa panahon ni Abraham yan? Nagsinungaling siya. Sinabi niyang kapatid ko lang si Sarah. Natakot siya. At tayo dumarating doon. Ibig sabihin, kailangan matuto din tayong mag-ingat. Hindi po pwedeng nananalangin ka. At lito, makikita nga natin. Sabi mo, Lord, tulungan niyo po ako sa mga pagsubok. Pero ikaw, hindi ka nag-iingat. Kasama yun. Pang-apat, dito nga papasok yung pagliligtas ng Diyos. Naniniwala tayo, hindi lang makapangyarihan ng Diyos, kaya niya tayong iligtas sa lahat ng uri ng pagsubok. Kahit sa anumang klase ng tukso. Kasi nga, binanggit natin kanina from our text in 1 Corinthians 10:13, hindi ka papabayaan ng Diyos sa magkaroon ng pagsubok na hindi mo kaya, pero gagawa rin siya ng paraan para makatakas ka. Ganyan katapat ang ating Panginoon. So, dapat tayo magtiwala, kaya ng Diyos. Tulungan tayo. Anumang sitwasyon to, tutulungan tayo ng Diyos. May sinabi si Richard France, and I believe it's true. Sabi niya kasi, God, while He does not tempt men to do evil, according to James 1:13, does allow His children to pass through periods of testing. Bagamat hindi tayo tinutukso ng Diyos na magkasala, pero papayagan ng Diyos at madadaanin tayo ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Kailangan yan para lumabas kung talaga bang nagtitiwala tayo sa Kanya. Di ba? Sabihin sa Bible, I think it's in Proverbs, kapag ka ikaw ay bumagsak sa panahon ng pagsubok, mahina ang iyong pananampalataya. Maliit ang iyong pananampalataya. Pero ito, but disciples aware of their weakness should not desire such testing,
and should pray to be spared exposure to such situations in which they are vulnerable. Tayo daw ng mga disipulo o tagasunod ng Panginoon, dapat alam natin yung ating kahinaan at hindi natin gugustuhin na subukin tayo dun sa mga kahinaang yun. In fact, ang panalangin natin, tulungan niyo po kami na huwag kaming ma-expose o magkaroon ng pagbabad sa mga ganung sitwasyon para hindi kami bumigay. Totoo naman, ang Diyos din ang mag-iiwas sa atin sa mga ganoong tukso. In fact, naalala ko, may isang bagong Christian, ang kanyang weakness, paborito kasi niya na mag-tennis. Walang masama sa tennis. In fact, ipinagbubuni ng mga tao yung pagkapanalo ni Alex Ayala eh. Para, ang sabi nga na, giant slayer, mga matataas ang ranking. Pero ganito, napansin niya, simula nung naging Kristiyano siya, wala na siyang panahon sa Diyos, sa salita ng Diyos at panalangin, sapagat puro tennis ang kanyang inaatupag. At naramdaman niya, kumikilos ang Diyos, bawas-bawasan niya yung kanyang pagtitenis para may panahon siya sa Diyos. Kinonvict siya ng Diyos. Bago siya makauwi, dadaan siya sa tennis court. Di tukso. Alam niyo ginawa niya? Habang nananalangin, umikot siya ng mahaba bago makauwi para iwasan. At sa maraming pagkakataon, nasa ganong sitwasyon tayo eh. Alam na nating may kahinaan tayo, ayaw nating lumayo doon sa mga bagay na magpapabagsak sa atin. For example, nasubukan nyo na bang mag-online games? Kahit paminsan-minsan. Masarap ba? Ano pag wala kang magawa? Nakakaaliw. Nasubukan nyo na mag-binge watching. Yung manonood ka, wala ka naman kasing gagawin, parang ang sarap-sarap, lalo na kung maganda yung pinapanood mo. Hindi mo namamalayan, ubos na oras mo, hindi ka na nakapanalangin, hindi ka na nagbasa ng Bible. Hindi na-enjoy ka, pero nasan yung panahon mo sa Diyos? Inaagaw. Hanggang bukas na naman, gano'n. Bukas na naman, gano'n. Hindi mo alam, natatrap. Alam mo yun, nung dumating ako sa point na gano'n, una nag-e-enjoy ka lang. Sabi ko, para yatang nauubos ang time ko dito. Sabi mo, 10 minutes lang, 15. Dadami yan, ano? Sabi ko, Lord, ayoko. Sabi ko, alam ko hindi kayo nalulugod. Buburahin mo na ngayon, Min. Talaga. Hindi po pwedeng iset mo lang siya na hindi mo nakikita eh. Buburahin mo na ngayon kung ano mang make-up ka dyan. At ipapanalangin mo, Lord, tulungan niyo po ako. Kailangan, mga kapatid, magdesisyon tayo para sa Diyos at sumunod ng tapat sa Diyos. Tandaan nyo, lahat ng panahon gagawin ng mundo at ng kaaway, aagawin yung panahon natin para sa Diyos. At pag yun ang nawala, siguradong bagsak tayo. Kaya, si Spurgeon, ito ang kanyang comment. The man who prays, lead us not into temptation, and then goes into it, is a liar before God. Lead us not into temptation is shameful profanity when it comes from the lips of men who resort to places of amusement whose moral tone is bad. At ito ang translation sa Filipino. Intindi natin. Ang taong nananalangin ng huwag mo kaming ihatid sa tukso, ngunit pagkatapos ay kusang pumapasok sa tukso, ay nagsisinungaling sa harap ng Diyos. Ang pananalangin, huwag mo kaming ihatid sa tukso, ay nagiging kahiyahiyan paglapastangan kapag binibigkas ng mga taong sadyang nagpupunta sa mga lugar ng libangan na may masamang impluensyang moral. Hihingi natin, Panginoon, tulungan niyo po ako sa pagsubok na to. Ayaw mo namang iwasan, balik ka ng balik. Ano palagay mo mangyari? Masamang attitude daw yun. Huwag ganun. Nagtitiwala ka na sa Diyos, nakikita mo nang mahina ka, tuloy-tuloy mo na, Panginoon, whatever it takes, tulungan niyo po ako. Di ba sabi sa Bible, kung magkukusay na magkasala yung mata mo, dukutin mo yung iyong mata. O kung yung kamay mo, putulin mo. Of course, hindi literal. Ang ibig sabihin lang, ano ba ang kailangan putulin? Ang pinaka-problema natin bilang tao, balik tayo ng balik. Parang willinger. Siguro, napagtagumpayan natin ng konti. May ito na naman, babalik yan eh. Mga after 2 weeks, siguro naman ngayon, kaya ko na to. Hanggang nabalik na naman tayo. May kakilala ko eh. Kanyang bishop pag inom. In fact, nagkakaroon na siya ng mga pasapasa. Pinagbawalan ng doktor, huwag uminom. Ba, nakasunod.
1 taon, hindi siya umiinom. Nayaya ng kaibigan. Alam mo, simpleng yaya. Sige na, ngayon na lang naman eh. O sige na nga. Yung, hindi na nakalis. Nakita niyo mga kaibigan, mga kapatid. Realidad ito kasi sa buhay natin. At maraming anyo ng pagsubok, lalo na ng tukso, na dumarating sa buhay natin araw-araw. Sa atin at sa Diyos na lang yun. Alam ng Diyos. Problema, lumalaki ng lumalaki. Hanggang di na tayo makaalis. Pero tandaan nyo, ang pangako ng Panginoon, if the Son therefore shall set you free, you shall be free indeed. Kung ang Panginoong Jesucristo ang tagapagpalaya sa atin, magiging malaya tayong tunay. Naniniwala ba tayo doon? Walang anumang kapangyarihan ng kaaway o anumang tukso na mas makapangyarihan sa Diyos, kaya tayong bigyan ng Diyos ng tagumpay. Kailangan lang nating maniwala at isuko ang buhay natin sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Hindi ko alam ang dinadaanan ng maraming tao. Pero ano man yan, kapag hindi tayo nagsuko ng lahat-lahat natin sa Panginoon, hindi tayo magagamit ng Diyos sa isang makabuluhang paraan. Masasayang yung buhay natin. Tandaan niyo po, napakaikli lang ng buhay natin. Sa pa ba naman natin gagamitin? Hindi ba para sa kalooban ng Diyos na maganap sa buhay natin? Ano man ang ibig sabihin nun? Kaya sana, binibigyan tayo ng Diyos ng mas malawak na pag-unawa dun sa panalangin, lead us not into temptation. Tandaan natin, pag pinanalangin natin, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng klase ng pagsubok, ibig sabihin, huwag nating ipagmalaki yung kalakasan natin. Pangalawa, huwag nating naisin na susubukin tayo. Hindi natin alam ang ibig sabihin nun. Hindi natin kakayanin siguro. Para ka naglalaro sa apoy. At huwag kang papasok sa tukso o anumang temptasyon na alam mong ikakabagsak mo. And then, isa pa, babala, huwag nating hikayatin ng iba na mahulog sa tukso. Isa sa pinakamasamang kasalanan ng mundo yan. Bakit? Ayaw na nga sa Diyos, nagkakasala na nga, masaya pa, isinasama pa yung iba na magkasala. Di sama-sama kayo mahulog. No. Doon nga tayo pinalaya ng Diyos sa ganong klase ng kasalanan. Tapos babalikan pa natin? Wag. Kaya nung sinabi doon, magkadugtong to eh. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yun ang literal sa English eh. Ang ibig sabihin ng evil, the evil one. Kay Satanas o sa Diablo. Of course, hindi naman omnipresent si Satan. Palagay niyo ba, madalas si Satan tumutokso sa atin? Parang mas madalas hindi eh. Baka abala siya sa isang prominenteng tao na gusto niya pabagsak. Mas madalas, yung mga kampo niya. Maraming mga demonyo nagkalat at pababagsakin ang sino man sa atin. Pero, may hatak pa rin. Ibig sabihin, sa panalangin ito, tinuturo ng Panginoong Jesucristo, kapag sinabi nating, iligtas mo kami sa masama, hindi natin kakayanin ng Diablo o ang kampo niya, yung mga ni Satanas, sa sarili nating lakas. Tandaan niyo, may kapangyarihan siya. At hindi natin kayang labanan sa sarili nating lakas. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Kaya ang Diyos lang ang may kapangyarihan tumalo sa Kanya. Kaya di ba kahit ang Panginoong Jesucristo, habang tinutokso siya ng Diablo, ang sagot niya, ang nasusulat. Kung anong nakasulat sa Biblia, nung sinabing, kung talagang anak ka ng Diyos, baguhin mo na maging yung bato, maging tinapay. Gutom na siya noon, ha? Fasting eh. Pero sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo kung prinsipyo natin to mga kapatid? Mas mahalaga pa sa atin yung salita ng Diyos kaysa sa natural na pagkain natin. Hindi nang sabi ni Job, I have esteemed thy words more than my necessary food. Kung totoong mas mahalaga yung salita ng Diyos at nananahan sa atin at pagkain ng kaluluwa natin, ang dami na nating ina-apply ng mga natutuwa natin sa araw-araw na buhay natin. Ito magiging gabay at prinsipyo natin. Pero ilang Kristiyano yung tumatag at lumalim na mas mahalaga sa kanila yung salita ng Diyos kahit di mo na sila kumain.
Pwede nilang payagang hindi sila makakain physical, pero hindi po pwede na wala silang pagkain spiritual. Diba? Kadalasan baliktad. Normal sa atin, kumakain hindi lang 3 beses, higit pa, pero pwedeng makalimot sa salita ng Diyos. Kita nyo yung priority natin bilang mga tao. Wag, mga kapatid. Pinapaalala sa atin, dahil pinalaya na tayo ng Panginoong Kristo mula sa kaparusahan ng kasalanan. Remember Romans 8:1? Pinalaya na tayo dun eh. Dapat, ayaw na nating bumalik. Yung araw-araw, pakikipaglaban yan. There is a spiritual battle. At kapag ikaw nasa battle mode, hindi po pwedeng kukuya-kuya-kuy ka lang, hindi po pwede na life as usual, nasa pakikipaglaban ka nga eh, aware ka na may tukso, may diablo, at mayroong mga pagsubok sa paligid mo. Handa mong ipaglaban ang pananampalataya mo. Hinihingi natin sa Diyos at umaasa tayo na ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Kaya, hindi po pwede mananalangin tayong iligtas niyo po kami sa masama. Pero, proud na proud tayo sa kakayahan natin na makatakas sa tukso ng kaaway. Hindi pwede magsabayan. Sa Diyos tayo magtitiwala at isusuko natin yung ating mga kahinaan sa Diyos. At ang Diyos ang nangangako, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. It can take different forms. Whether pag-inom ng alak, pwedeng bisyo, kahit ano pa yan, kahit ano pang pita ng laman, kahit ano pang sitwasyon. At ang susi, remember James 4:7? Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Tingnan niyo yung order. Ang una, magpasakop ka muna sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang iyong maging hari at Panginoon. Lahat, ipasakop mo sa Kanya. May pangalawa, labanan mo ngayon ang diablo. Makipaglaban ka, hindi po pwedeng sinuko mo lahat sa Diyos. Siya na rin ang gagawa, pati sa'yo. Pati yung susunod mong hakbang, may gagawin pa rin tayo. At sabi, siya ay lalayo sa'yo. Yun ang tama. Huwag natin sabihin na wala na tayong gagawin. Pero mahalaga, unahin natin ang Diyos. Sabi ko nga, hirap na hirap tayo kasi hindi naman natin inuuna ang Diyos sa lahat. Pero kapag naging totoo yun, tutulungan tayo ng Diyos sapagkat alam niya na kailangan natin siya. Pag-isipan lang natin mga kapatid, marami ba tayong mga pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay ngayon? Marami, no? Sigurado, bahagi natin yan eh. Hindi lang mga tao. Laliman natin. Marami ba tayong tukso na hinaharap sa araw-araw? Diba? Marami rin. Anong ginagawa natin? At ano ang reaction natin? Automatic ba sa atin ilapit sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos, humingi ng kapangyarihan at pagtatagumpay sa Diyos, at gagawin natin na sundin ng Diyos? Diba? Natural ba sa atin yan? Oo, kaya ng karamihan, sinusunod lang ang sarili hanggang bumagsak. Kaya nga, tingnan nyo, ang ganda ng pattern. Kung araw-araw humihingi tayo ng pagkain sa Diyos o ng pangangailangan, di ba dapat araw-araw din hingi natin, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pagharap sa araw na ito, anumang pagsubok ang dumating.